Okay, magandang gabi pong muli. Ito po ang inyong kaibigan, Sultana de Manila. Ang pag-usapan po natin ngayon ay yung tungkol dito sa sinasabi nila nitong mga pro-China na mga nasa Duterte camp na demolition job daw against VP Sara. Demolition job. Ibig sabihin, ibinabagsak, sinisira si VP Sara para mawala ng credibility. Sino po bang sumisira? Mga kababayan, tanungin ko, ako po magtatanong sa inyo, may naninira po ba kay Sara Duterte? Bakit naman siya sisiraan? Sa totoo lang, 'di ba, dati naman sikat na sikat po siya. Ang dami niyang tagahanga, ang daming nagmamahal sa kanya, ang dami niyang supporters. Even the pro Marcos loyalists, supporter po niya. So anong sinasabi nitong si Harimau Roque at itong si Malumaw Tikiya, puro po ito mga pro-China Ano itong sinasabi ninyo na wrong strategy? Sabi ni Malu Tikiya, wrong strategy na anya na maagang sinisira si VP Sara. At ito namang si Harry Roque, sinasabi na demolition job. Unang-una, sino bang naninira? Kanino? Ang totoo po niyan, si Bongbong Marcos ang sinisira. Nino? Ninyo mismong mga DDS. Hindi ba? Itong si Maharluka, vlogger Maharluka, na nagkunwari lang pala na pro-BBM, Marcos loyalist kuno, yung pala full-blooded DDS pala. Kaya tingnan nyo kung siraan niya si BBM at ang pamilya ni the whole Marcos family. Kung siraan niya, ganun na lang. Hindi lang basta mababaw na klaseng galit, kundi sagad sa buto ang galit niya. Matindi po, hindi talaga siya hindi matunawan, hindi irreconcilable na klase ng galit nitong si Maharluka. Pati na yung kanyang mga minions. Sila itong sumisira kay Bongbong Marcos. Sila itong nagbabalak ng uudyok na patalsikin si Bongbong Marcos. Nang sa ganun na ipalit nila si Sara Duterte. Walang naninira kay Sara Duterte, oy. Ang sumisira kay Sara Duterte, siya mismo. Siya mismo. Yung sobra niyang pagkagahaman sa kwarta na walang pakialam, walang konsiderasyon, walang malasakit sa mga sundalo natin na nagbubuwis ng buhay sa pagbabantay sa teritoryo. Inaagawan niya ng pondo. Buti na lang sa ngayon, nakapag-isip-isip ang Kongreso na tanggalin yung kanyang napakalaking confidential fund. Pero ewan ko pagdating sa Senado, baka ipasa din nila doon. Kapag oras na ipasa ng Senado yan, magagalit po ang taong bayan. Kasi dito sa Senado, ang dami niyang barkada Maraming mga ass-kissers dyan Kahit na nakikita na nila kung ano ang ginagawang pagkasugapa
pagkasuga pa sa pera nitong si Sara, andiyan pala, support pa rin sila. Ibigay pa rin ang hinihingi na confidential fund. Paano ba nasira si Sara sa taong bayan? Di ba yung kanyang pagkagahaman nga sa confidential fund? Hindi totoo yung pinagsasasabi ninyo na demolition job. Walang ginagawa. Walang ginagawa ang Marcos Camp para siraan siya. Ayan nga na ibinibigay pa nga sa kanya yung mga makapritsong kahilingan niya na ibinigay naman ng presidente. Kaya tuloy ngayon, nadamay tuloy si President Bongbong Marcos. Siya tuloy yung napasama diyan sa pagbibigay niya sa luho. Sa luho nitong masyadong garapal, gahaman sa confidential fund. Biruin nyo, ngayon nakakalkal na yung kanyang mga doon pa rin pala sa Davao nung siya ang mayor. Biruin mo, ilang bilyones na confidential fund ang naubos niya for 6 years. Matindi po itong si Sara Duterte. Nakakatakot po ito. Kung siya ang papalit na pangulo ng bansa natin, nakakatakot. Sisipsipin po niya ng lahat ng kapirahan natin. Uubusan tayo parang ano yan parang vacuum. Parang vacuum na sisipsipin lahat ng pera ng bansa. Parang vampira na sisipsipin ang dugo natin. Walang pake. Basta siya. At lahat ng gusto niya ibigay. Spoiled brat. Sobrang pagka-spoiled. At ito naman si Pangulong Bongbong, bakit lagi pinagbibigyan? Tuloy ngayon, siya yung napasama. O di ba nadamay siya doon sa pagbagsak ng trust rating? Damay siya. Kaya yung sinasabi ninyo dyan na demolition job, yung maagang paninira, walang naninira sa kanya. Sa simula't simula po, sila, yung kampo niya, si Sara, si Gloria Arroyo, unang-una nang nanira sa kanya yung tatay niya mismo, si Mau Diggs. Diba? Kung naalala nyo, kampanyahan pa lang. Imbes na i-endorso niya, si Bongbong Marcos, never niyang in-endorse, diba? Sinira-siraan pa niya. Kahit hindi niya pangalanan. Siya ang naninira. Sunod na nanira, itong si Sara Duterte. Sinira-siraan niya si Martin Romualdez. Tawagin niyang tambaluslos. Ngayon, lumilitaw na siya mismo ang tambaluslos. Di ba? Mag-isip-isip po tayo mga kababayan. Itong mga taong nabubulagan, sobrang nabubulagan, ang dami pong nabubulagan. Ito lang na isang sikat na vlogger na dati po ay pinapalo ko. Sus, kung makapagtanggol kay Sara at sa tatay niya, matindi. Walang nakikitang mali sa mga ginagawa. Hindi mo ba nakikita kayong mga pro Duterte vloggers? Nasaan ang mga pag-iisip ninyo? Hindi nyo ba nakikita na ipapahamak tayo ng mag-amang ito at ng mga kabig niya? Kapag yan po ang natuloy na siya ang pumalit kay Bongbong Marcos, ewan ko na lang kung saan tayo pupulutin. Ngayon pa lang nagpapakita na siya ay pro-China. At kinumpirman niya na siya talaga ay suportador ng China.
Tingnan mo ang ginawa. Di ba nag-welcome siya? Tumanggap siya ng bisita doon na yung gobernador ng Fujian province. Siya mismo nandun. Di bali na sana na ang nag-entertain doon sa gobernador na yon ay yung kapatid niyang mayor ng Davao. That's forgivable dahil siya yung mayor doon eh. At yung tatay niya, pamilya nila, nag-welcome din doon. At least, wala na siya sa gobyerno eh. Pero itong si Sara, active, sitting vice president, second highest position in the land. Sumadya pa doon at nakipag-rubbing elbows. At ang kakapal pa nitong mga nandito ng mga Duterte family na ito dyan sa Davao. Napakawala talaga ninyong isip. Wala kayong wala kayong konsiderasyon. Nasaan ang hindi man lang ninyo isipin yung sentimiento ng taong bayan na eto, inaapi tayo ng China, inaagawan tayo ng teritoryo, inaagawan tayo ng pagkain, ng isda, inaagawan tayo ng everything. Nilulusog tayo, pero ito kayo. Todo kiss ass kayo dyan sa mga inchik. Anong gusto nyo palabasin? Na talagang handa kayo na ipamigay ang bansa natin? Diyan sa mga magnanakaw at sinungaling na yan? Ikaw, BP Sara, kaya nagagalit ang taong bayan sa'yo dahil diyan sa mga kilos mo na walang pakundangan. Wala kang pakundangan sa mga pinaggagawa mo. Wala kang pakialam. The unbothered? Wala ka man lang ipinapalabas na sentimiento, na komento, salita, laban dito sa, tungkol dito sa kaguluhan dyan sa West Philippine Sea. Bakit kami naghahanap ng salita mula sa'yo? Dahil ito po ang stand ng presidente at kayo ay pangalawang pangulo na kapag nawala ang BBM, kayo ang papalit. Tapos ngayon ang nakikita namin sa inyo na nakikipag-kiss ass kayo sa China. Nag-speech pa kayo ng pure Chinese sa harap ng mga Chinese na kayo lang ang nagkakaunawaan, nakangiti-ngiti ka pa at nagpapatawa ka pa, natatawa sila. Tuwang-tuwa sila sa'yo. Bakit? Yung camera ko, nagre-rebelde pag ako nagagalit. Lumabo na naman. Ayan. Paaral-aral pa ng Chinese language para kayo-kayo lang magkaintindihan. Hindi masama mag-aral ng ibang lingwahe. Kahit ako gusto ko matuto ng Chinese, ng French, ng other languages. Pero itong ginagawa na to, nag-usap-usap kayo dyan, na kayo lang ang nagkakaintindihan. Kaya namin nabibigyan ng masamang kahulugan dahil sa mga ikinikilos mo, Sara Duterte. Wala man lang kaming naririnig na kahit ano tungkol sa pambubuli ng China dyan sa West Philippine Sea. Wala man lang kayong binabanggit na whatever. Nagkakagulo na ang buong bansa pero ikaw sitting pretty lang. Wala kang ibang inatupag kundi confidential fund. Hindi ka man lang maawa dito sa mga sundalo na nagbabantay dyan sa teritoryo. Inaagawan mo. Kung
kung ikaw ay mayroon ka man lang puso, sana ikaw na nagkusa. Wag na. Hindi na ako hihingi. Ibigay mo na lang sa kanila. Sa Coast Guard, sa Navy. Hindi eh. Talagang naninindigan ka. Ngayon, dahil hindi ibinibigay, hindi inapprove ng Kongreso, na ewan ko kung totoo ha, Congress, totoo na ba yan? Totoo ba yan? O padama lang? Sana nga sana totoo. Hindi yung baka pang lang yan. Ang tawag dyan sa amin dito sa Bicol, linga. Panglinga. Pampaano lang para ma-pacify yung nagagalit na taong bayan. Subaybayan natin yung mga kababayan na tingnan natin kapag pagdating dyan sa Senado, kung hindi yan dyan lumipad. Dahil marami dyan na mga kiss-ass din. Bantay natin yan, yung unang nag-approve niyan, si Jinggoy. Si Bong Revilla. Yang dalawang yan, lalo na itong Tulfo, I don't give a heck sa confidential fund, kahit trillion pesos pa yan. I don't give a damn. Basta ang gusto niya ay pinaglalaban niya yung kakarampot na barya na issue sa PTA. What the heck? Problema ng PTA, pinoproblema ng isang senador. Pero yung confidential fund, I don't give a damn. Damn you, Rafi Tulfo. Sira ulo. INU-TIL. Confidential fund na apektado yung buong bansa. Pati national security. Pero itong si Rafi Tulfo, I don't give a damn daw. Pinoproblema yung alingas-ngas dyan sa PTA. Napakaliit na issue. Kasi ba naman, kung sakaling siya naman ang nasa posisyon na kailangan niyang request din ng confidential fund, ay walang kukontra kasi nga, hindi kumontra. Alam ko na yan. Ang mga galawang ganyan. We are not damned. You are damned. Mali ako. Damned pala. Yung mga Pilipino ay hindi stupid. Alam namin yung mga galawang ganyan. Di ba? Kamutin ko ang likod mo, kabutin mo rin ang likod ko. Ganun lang yun. Kaya kayo dyan, balik tayo dito sa demolition job. Ikaw, Harimaw, tumigil-tigil ka nga. Kiss-ass ka kay Sara. Kasi, sa akala mo magiging pangulo si Sara, hindi namin papayagan. Oy! At ikaw, Harimaw, kahit anong sayaw mo pa na kadiri na klaseng sayaw mo, para kang dulog-dulog. Alam mo dulog-dulog? Dito sa Bicol, alam yan kung anong dulog-dulog eh. Kung sumayaw parang kadiri. Hindi ka mananalo. Kung noon, hindi ka nagpakita na ikaw ay pro-China, hindi ka nanalo. Ngayon pa kaya? Nagpapakita ka ng iyong tunay na kulay. Dati anti-China ka, ngayon naging pro. Bakit? Maraming pira? Pareho kayo dyan. Ito namang malutikiya, halatang-halata naman na inchik ka eh. Punyeta kayo. Wala kayong ibang ginawa dito kung mang-api dito sa mga Pilipino. Pare-pareho kayo eh. Natural, pro-China ka. Kasi dugong inchik ka eh. Kitang-kita naman, tinumog, mukha ka ng baboy. Ako po ayaw ko namimintas ng kapwa. Pero pag ganito, umiinit ang ulo ko eh.
So, mga kababayan, itong pinagsasabi nilang mga demolition job, mga paninira daw, wala pong naninira kay Sara Duterte. Siya mismo, ang kadustaan niya, dito sa amin, ang masiba is dusta. Dustaon. Dustaon sa kwarta. Yan po ang nagpapasira sa kanya, siya mismo. Gawanan niya yan sa Davao. Billions of pesos of confidential fund sa iisang syudad. Tinalo pa ang confidential fund ng isang buong bansa. Anong pinagagagawa niya sa pera? Saan niya isinusuksok yan? Nilulunok ba? Tamang taba-taba na, oh. Para ng baboy. Kaya kayong mga nang bibintang kayo ng naninira kay Sara Duterte, walang naninira dyan, kayo mismo. Siya mismo.